Hello and what's up mga Kaps? Another project nga pala tayo ulit. Yan. Nagbubutas tayo dito ng frames na gagamitin natin sa panibagong project nating panel door. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng ating mga Kaps na patuloy na sumusuporta sa ating mga woodworking videos. So ngayon, ayan, ang gamit ko dyan mga Kaps na drill bit ay Dimedya. Para yan sa ating joinery ng frames nitong bagong pinto na ginagawa natin. Shoutout nga pala sa ating client na nagpagawa ng panel door na ito, si Kuya Paco Aquino. So taga rito lang siya mga Kaps dito sa lugar natin. Matapos natin butasan, yan na yung itsura niya mga Kaps. Nang mapapansin niyo, meron na tayong mga guhit dyan. So right after natin makapagbutas ay yung pagmimitsa naman. Bali yan mga Kaps ay yung tinatawag nating mortise or mortise and tenon. Lalaki at babae yan. So yung butas at ito naman yung tenon. So yung pagbubutas yun yung mortise mga Kaps. Mortising. Yan yung door frame natin pang header at yung pang ibaba mga Kaps. So 3.5 inches yung haba ng ating mitsa na ipapasok dun sa door frame natin o dun sa largero. So, kailangan natin munang paraanin yan dito sa tistisan para magkaroon siya ng balikat. So shoutout sa lahat ng mga ka-woodworkers natin dyan na madalas ay pinto ang ginagawa. Kadalasan ang order sa atin dito sa shop ay pinto, hamba. Kaya ito, another panel door project tayo mga Kaps. So yung taas ng talim natin dyan is 3.5 para makuha niya yung mitsa natin. So right after that, yung mga pahalang niya, minitsahan na rin natin. Bali yun ay 1 lang naman or 1 inch yung lalim. Tapos dito sa part natin mga Kaps ay nagkakanal na tayo para dun sa magpapasukan ng ating mga bandeha. So diretso yan mga Kaps sa gilid ng ating largero. Tapos lahat ng mga frames natin na gagamitin dyan, meron na rin siyang kanal. Makikita nyo mga Kaps yung kalalabasan yan once na i-assemble natin. So yung woodworking mga Kaps sa furniture shop, pagka walk-in lang yung mga clients natin, usually meron talagang off-season yan eh. Pero kahit papano naman sa experiences natin, hindi naman nawawalan kahit papano. Sa mga Kaps natin dyan na gustong magsimula ng ganitong klaseng negosyo, shout out. At meron nga pala tayong Kaps din na taga-subaybay na nagtatanong kung paano ba tayo nagsimula ng woodworking. Actually, ang may hilig talaga nito mga Kaps is yung father ko, si Mang Benru. 4 years ako sa Taiwan, halos magpa 5 years din mga Kaps. Then after kung abroad, nung pag-uwi ko, nag-decide kaming mag-ama na magtayo ulit ng furniture shop. Way back 2014 mga Kaps ay nagtayo kami. Kaya lang, yung maliit lang siya na shop. Isang tistisan, isang jointer planer. Kaso umalis kasi ako, nagpunta ako ng Taiwan, nag-abroad ako mga Kaps. So, sa makatwid, hindi siya nag-click. Dahil sa siguro, lack of supervision, si Mang Bendro, pagdating sa paggawa, wala kang masasabi. Pero, sa pagmamanage, medyo nahirapan yung aking father doon mga Kaps. So, yun. After ilang years, pagbalik ko ng Pilipinas galing Taiwan, ayun, nag-decide kami na magtayo ng business. From 2019 mga Kaps, December 2019, yan, nagsimula na kaming magbuo-buo ng mga makina. Una sa lahat na ginawa namin ay tistisan at jointer planer kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat sa pagsisimula ng woodworking business.
na kagaya nito. So, kung napansin nyo kanina mga kaps, nagkanal tayo ng nakakurbada kasi yung ibabaw niya, yung header niya. So, kailangan paraanan natin siya ng router gamit yung pangkanal natin na DIY din. So, sa part naman na to ay gamit ang molding blade. Minumuldurahan na natin yung mga wood panels natin na gagamitin para dun sa ating panel door. Matapos nating muldurahan ay ito na yung itsura niya mga kaps. So, yun yung mga piyesa natin gagamitin para mabuo natin yung panel door. So, ginawa natin ng curve cuts yung header. Ito kung mapapansin nyo. So, simple lang naman yung kurbada na yan. Tapos, yung bandang ibabaw kasi nito mga kaps ay merong half lap. Kaya kung mapapansin nyo dyan sa video natin mga kaps ay pinapait na natin yung magkaka-half lap. So, yung pag-half lap mga kaps ay kinakalahati natin yan. Kung maaari, mas mahigit pa. Para maging maganda yung pagkakabakam ng dalawang frames natin na gagamitin. Bali yan, nakuha natin mga kaps sa padron. So, dun tayo magbabase sa padron. Lahat ng sukat, pati yung kung ano yung layo, kung saan magtatama. Sa padron natin kinukuhain mga kaps. Kaya, nakukuha natin yung ganyan. So, ang medyo challenging lang naman dito sa una, itong bandang gitna na ito. Kasi, magka-half-lap siya. Kailangan papasukin natin itong isang panel na to. Pero meron siyang discarte dyan mga kaps. Kailangan nating chamferan yung dalawang gilid lang naman. Balibagya lang naman para mislide lang siya. Dito sa unahan, sa taas yung mapapansin nyo yung kinakabit ko na yan. Tapos yung isa pang pyesa dito sa baba. Yan, medyo nakatagilid pa yun mga kaps, hindi ko pa siya ipinapasok. And then nakatagilid din yung isa. So unti-unti natin papasok para kumagat siya dun sa wood panel natin, yung bandeha. So, pag pumasok na, yan, dire-diretso na siya mga kaps. So, yan. Yan lang naman yung medyo mabusising ipasok dyan, mga kaps. After nyan, yung iba pang mga piyesa, mas madali nang ikabit dahil open naman. Ito yung pang ibabaw natin mga kaps. May konting pok lang yan para lumapat siya dun sa kanal na ginawa natin. Bali lahat ng frames na yun mga kaps pinaraan natin sa tistisan para magkaroon siya ng kanal o yung groove para pumasok yung mga panggilid nitong ating bandeha. Yan, pagkatapos niyan ikakabit naman natin itong header. Pero syempre kailangan muna natin siyang lagyan ng wood glue para pag sinalpak natin sa largero niya o sa door frame niya ay dire-diretso na. Yan, ang gamit natin dyan mga kaps ay Pioneer Wood Glue. Yan, shoutout sa Pioneer. Yan, maganda kasi ang adhesive properties nitong Pioneer Wood Glue mga kaps. At pag natuyo siya, clear lang siya. Although, ina-apply natin siya ng white color, pag natuyo yung wood glue natin mga kaps ay nagiging clear. Tapos water resistant pa. Yun ang kagandahan sa kanya. So, ito na. Nakikita nyo mga kaps yung design ng ating panel door. Simple lang naman. So, 3 panels na mahaba sa ibaba. Meron tayong panggitna na horizontal. At
Kung mapapansin nyo sa ibabaw niya, merong curve cut itong header natin. Tapos, box type yung 3 layers. Ayan. So, yan ay nakuha natin sa pagpo-full size. Yan ang sukat niya mga kaps ay 90 by 210. So, dun tayo nagsimula sa 90 by 210 na sukat. Horizontal and vertical na pagpo-full size para makuha natin lahat ng mga piyesa ng kahoy. Tapos kung ano yung mga layo, pagitan, lalim ng groove, lalim ng mitsa. Ayan. Para makuha natin yan. So after nung right after na makapag full size tayo, titistisin natin lahat ng mga piyesa. Yung mga frames sa loob na yun mga kaps ay 2.5 inches yung finish. Tapos 1 3/4 yung kapal. Then yung largero natin is 5.5 inches. Tapos ang kapal ay 1 3/4, which is yun yung kapal na standard mga kaps. Tapos yung header at yung pang ibaba natin is 6 inches. So lahat yan ay 1 3/4. Pagkatapos natin ma-assemble ay inipit natin siya ng bar clamps. Then binutasan natin siya ng 3/8 na drill bit. Tapos tsaka natin siya nilagyan ng dowels. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. Ayan, after nun ay konting planer para mapatag natin. Then, after ay yung pagro-router para naman magkaroon ng dating. Lahat ng edges niyan mga kaps. Ayan. Palm router na lang yung ginamit natin mga kaps kasi madali lang naman. Ayan, kung mapapansin nyo, yan na yung pinaka-finish ng ating panel door. Alright. This is the finished product. Pero babarnisan pa natin mga kaps yan. Ito pa lang yung itsura niya nang wala pang varnish. The application process of varnish mga kaps, sanding sealer, papatakan natin. Lahat ng mga imperfections yan, yung mga buko-buko na yan, ina-applyan natin yan mga kaps ng body filler bago tayo mag-apply ng sanding sealer. Tapos babatakan ulit natin para matakpan lahat ng mga betas ng kahoy. And then stain kung anong kulay. And then top coat. Then yun na. Para magkaroon tayo ng magandang finish. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin mga kaps. I hope na may bago kayong natutunan. At syempre, kung nagustuhan nyo, i-like nyo na yung video na to. Pakishare na rin sa mga kaps natin. At i-hit nyo na rin ang subscribe button para updated kayo sa mga bago nating uploads. Salamat ng marami. At sa mga susunod pa nating videos, gagawa pa tayo ng mga contents na maaari yung kapulutan ng mga ideas. Tapos yung mga pinagdaanan at experiences namin sa woodworking business na to para ma-share ko rin sa inyo and makapagsimula rin kayo kung nagbabalak kayo magtayo ng sariling woodworking business. Alright, hanggang dito na lang mga kaps. Thank you so much and Godspeed everyone.